may purpose kung bakit tayo na-delay ng flight. Nagkalibang ako, guys. So dito papunta na tayo ng Hamad International Airport dahil ito ang araw ng ating flight papuntang Egypt. O diba? So mga ilang days lang tayo doon mananatili. Siguro mga almost 2 weeks lang siguro. Tapos pabalik na ulit tayo dito sa Doha. Ayan. So ang aking pagbakasyon doon dahil nakakamiss din naman yung souk doon. Parang gusto kong mag-ikot-ikot. Alam mo na. So, ayan. Namimiss ko rin tong area na to kung saan ako nag-work dati. So, hindi ko rin masyadong namimiss kasi pag nagta-travel tayo ay napupuntahan pa rin naman natin dahil ito ang bulwagan ng in and out sa mga taong mayroong mga pangarap ganun. Bagong design. So, ayan. Nandito na nga tayo sa sa lagpas ng immigration, and then syempre makikita na naman natin si Teddy Bear. So ito talaga yung view spot dito sa loob ng Hamad International Airport, no? So pag makikita mo to sa mga vlog, yung may mga malaki na Teddy Bear na yan, ibig sabihin Hamad International Airport na yan. So sasakyan natin ay syempre Qatar Airways Airline. Attention please for change. Qatar Airways, American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways. So, check na natin yung ating gate. Teddy Bear behind me. So, dati nilalakad ko lang to guys. Araw-araw. Ngayon nakakamiss din magtrabaho dito. Pero hindi pa rin kasi lagi naman tayo nagta-travel, no? So, nakakapalabas-pasok pa rin tayo. So, tingnan natin yung ating fly gate. So, wala pa rin yung aking gate. So, travel tayo guys. Ang boring mag-isa. Pero dito na ako sa loob. Nag-open na yung aking gate. So, punta tayo sa Charlie 12. Alaska Airlines, Virgin Australia. Kahit paulit-ulit ko na itong nakita si Teddy Bear, pero iba pa rin. So dito naglalakad na tayo, papunta tayo dito guys sa ating gate. Ayan, kasi nag-open na nga siya. So doon na lang ako maghihintay hanggang sa tayo, papasok ng aeroplano. So, medyo malayo pero mabilis ka makakarating kasi meron namang escalator. So, yun. Ang boring ng life. Nakaupo ako dito. And lumipat nga pala kami sa 15 na gate. Tapos, ayan, nadaanan ko ito. Papunta tayo sa dulo, sa Oryx. Ayan. So, at hanggang dito ay papasok na tayo at syempre kumuha muna ako ng video bago ako pumasok ng eroplano. So, ganito talaga yung lagi ko nakakagawian. Nagvi-video muna ako bago pumasok. So, ayan, pipila na tayo para makapwesto na tayo sa ating upuan. Kaya medyo ito yung time na maraming dili-dili na flight, no? Kasi nga nung kinagabihan bago yung flight, nagkaroon pa ng missile ba yun? Missile, ayan. So, dito guys, nandito na ako sa aking upuan. Ayan, sa totoo lang 3 for each yung upuan ko, pero lumipat ako kasi wala naman masyadong pasahero this time. Ayan. Tapos alam nyo ba, may mga nangyayari pa dyan. May nag-away-away pa sa loob ng eroplano, Diyos ko Lourdes. Pinag-aawayan nila yung pagbibend nga ng upuan kasi yung ibang mga passenger parang parang hindi marunong makiramdam na mayroon namang mga tao sa likod nila, basta lang ihiga yung upuan, ganon. So kaya nagalit yung isang matanda, kaya nag-away sila, gusto na nila magsuntukan, pero ako bahala sa buhay nila. Ang mahalaga makakarating ako sa pupuntahan ko, na safety, ganon. So enjoy for the rest of the flight. Charot. Tsaka alam nyo ba guys, during this flight, parang nakakatakot magbiyahe kasi nga
dahil nga dun sa tragedy sa nangyayari dun sa ano ba yun, Air India ba yun, yung pabiyahe papuntang US. Tapos plus meron pang gulo na nangyayari sa Iran and Israel. Tapos hindi talaga siya good choice para mag-travel, pero wala akong choice nito dahil kailangan ko talagang pumunta ng Egypt dahil alam mo na sa di inaasahang pangyayari. So kaya yun, imbes na sa Pilipinas ako magpunta, doon ako nagpunta, pero okay lang naman. So sa buti naman nakarating lang ako ng safe, tsaka okay naman talaga sa biyahe, tsaka comfortable din naman yung biyahe kasi Qatar Airways ang sinakyan ko. Kaya yun, so laging dasal pag nagbabiyahe kasi wala talagang kasiguruhan, pero tiwala lang sa taas. So habang nagbabiyahe tayo, papunta tayo sa Cairo, shortcut lahat yung dinaanan dahil nga sa gulo. Tsaka habang nasa Himpapawid ka, Diyos ko, puro foggy na dust pala yung sa putukan yata yun or sa mga missile. So dito nakalapag na nga tayo, no? Tapos, welcome to Egypt. The people. So, ito na yung palatandaan kung nandito ka na talaga sa Egypt, no? Kasi kahit sa syudad ay makikita mo yung mga wala silang rules kahit anong sasakyan dumadaan dyan. 'Di ba? Kahit bike, bike na overloaded pa yung karga. So, ayan, dito sa halos ginabi na tayo. Alam niyo ba anong oras na yan? Ang oras na nito ay mag-alas 7 na, pero tingnan nyo yung araw. Parang alas 4 lang to kung sa Pilipinas pa yan. So, iba yung araw dito. Talagang siya. Yung araw dito is mahaba kumpara sa gabi. So, kahit nga alas 8 na ng gabi, no, dito sa Egypt, parang hindi pa siya madilim. Para siyang alas 4 lang sa atin, parang ganun. So, ayan, the whole trip, no, nagkukuha lang ako ng video kasi nagustuhan ko yung parang sunset. Ang ganda ng sunset, promise. So, medyo malapit-lapit na nga kami nito sa Wakid. Kaya medyo nabuhayan na ako ng loob dahil alam mo pa, iba din magpapatakbo ng sasakyan dito, mga dahil basta nakakakaba. Pero para sa kanila mahina lang daw yung takbo, pero para sa akin parang ako lumilipad, yung espiritu ko parang hihiwalay na sa katawan ko. Charis. So anyway, hanggang dito na lang. See you for